Annyeonghaseyo mga kachinggo, nandito na naman po ang inyong lingkod, Sean Michael Official, para magbigay ng konting kaalaman dito sa South Korea. At ang pag-uusapan po natin today is all about benefits, benepisyo, o sa Korean ay yeteg. Yan ang pag-uusapan ngayon. So, magkano nga ba ang makukuha nyo after nyong mag-work dito sa South Korea as an OFW for 4 years and 10 months. So, yan po ang magiging usapin natin ngayon. Pero syempre, yung magiging benefits nyo dito sa Korea is magkakaiba pa rin ng calculation. So, depende pa rin yan kung gaano kayo katagal na nag-work dito sa Korea at syempre, gaano karami ang inyong itinrabaho sa South Korea. So, tara, pag-usapan natin tong all about benefits na makukuha nyo. Kaya kayang umabot ng 1 milyon? So tara, pag-usapan natin. So yan na guys, umpisa na natin. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. So let's go. So ito na nga, 4 na benefits ang makukuha nyo pag-exit nyo po sa South Korea. Ito po yung mga maiki-claim nyo after nyo pong mag-work sa Korea for 4 years and 10 months. So isa-isahin natin yan. So, ang unang-unang benefits po na makukuha nyo sa Korea is ito pong tinatawag na Kookmin or National Pension Service, NPS. So, Kookmin, ito po yung isa pong benefits na makukuha nyo po dito sa South Korea. At ito rin po yung, yung pinakita ko po sa last video ko na ipinakita sa mga charges or taxes na binabayaran. Isa po yun sa mga deductions na nakakaltas po sa sweldo. So, yung NPS nga po o yung National Pension Service or Kookmin sa Korean. So, ganito po yun. Ito po yun. Ipapadala po to every year. So, pangalawa na po itong naipadala sa akin. So, tara, tingnan natin. I-unbox natin itong aking NPS Kookmin. So, ayan, bubuksan na po natin siya. So, ipakita po natin. Ito po, dalawa po yung laman niya. So, ito po yung mga information lang tungkol sa, yun nga, sa mga telephone number. So, ayan, yung mga information about sa Kookmin. And then, ito yung pinakamalaga. Para makikita niyo po yung mga charge sa inyo or kung talagang binabayaran yung Kookmin ninyo. So sa akin po is dahil wala pa naman akong 2 years, nakaka 18 months pa lang ako. So ayan guys. Ayan. Bali yan po yun. Meron na po sa aking hinulog na 3,200,700 won. So 18 months lang po yun na naihulog sa akin. And ang alam ko po, ang Kookmin po is times 2 po ito. So ito times 2 pa po itong nakuha nyo. So, yan po yung isa sa mga benefits na makukuha nyo. And, this is to be claimed and transfer by NPS na, ayun nga, yung National Pension Service. At saka, maaari itong kunin sa araw ng pag-exit nyo sa Pinas. At, ipipresent nyo lang po doon yung bank account nyo sa Pilipinas. So, yun lang po yung kailangan nyo. So, yun, makukuha nyo po ito pag pa-exit na po kayo at papunta na kayo sa Pinas or dito po sa Korea. Pwede nyo po itong makuha. So, ayan. Yun po yung una, Kookmin. And oo nga pala, nakalimutan ko na ipakita sa inyo na yun nga, yung monthly payment ko po sa insurance is 161,540. So, ayan. Dito po, ayan. Yan po yung nakakaltas sa akin every month. At yun, umabot na nga siya ng 3,200,701. So yun guys, yung pangalawa naman po is yung return cost insurance to be claimed and transferred by Samsung Fire Insurance. Ito po yung 400,000 won na nakaltas po sa inyong mga card nung mga first month pa lang kayo dito sa Korea. Kasi ako, nakaltasan ako nito paunti-unti eh. So hindi naman agad-agad na ikakaltas yung 400,000 won sa inyo. Unti-untiin po itong ikaltas sa inyong monthly monthly salary. So sa akin 120 yung kinakaltas per month hanggang nabuo ko yung 400,000. So makukuha nyo rin po yan
makukuha nyo ito bago mag-exit sa Pinas, and then 1 week ito papasok sa account natin after we process dun nga sa job center. Kasama din na ibabalik sa atin yung casualty insurance transferred by Samsung Fire and Marine Insurance or yung Samsung Waje. So yan po yung pangalawa. So ayan guys, number 3 na tayo. So yung number 3 nga po, ang tawag naman po sa pangatlong benefits nito is yung Departure Guarantee Insurance. To be claimed and transferred by Samsung Fire Insurance din. So sila din yung magpa-process niyan. Ito ay mas kilala rin sa tawag na Twedgicom from Samsung. So paano nga ba yung pagproseso or pag-a-apply ng pangatlong benefits? Paano nyo po makukuha yan? So ganito po yan. Ang pagkuha po ng Departure Guarantee Insurance o yung Twedgicom is ina-apply po yan sa job center. Pag nag-ayos na po kayo ng exit clearance at kasabay ng pagproseso nito yung 400,000 na won na return cost insurance. So magkasabay po yan na ipaprocess kasi po ang magpaprocess po niyan is yung Samsung Guarantee Insurance po. So magkasama po yan. Yung return cost insurance tsaka yung Twedgicom na tinatawag dun po sa job center. Yun po. Maaari nyo rin tong kunin sa araw ng pag-exit or yun nga, sa Pinas din. Pwede nyo rin tong i-process doon. Pwede dito sa Korea, pwede din sa Pinas. I-present nyo lang po yung bank account nyo sa Pilipinas. Yung sa akin po is Metrobank. Pero pwede naman po kahit ano pong bank yung meron kayo. Pwede nyo po yung gamitin. Basta i-present nyo lang po yung bank account nyo sa Pilipinas. And then, nga pala, ito yung hinuhulog na contribution ng sadyang natin sa Samsung, which is 8.3% of your gross pay. So, hindi ito yung kinakaltas sa monthly salary. Hindi sa inyo makakaltas to. Yung mga sadyang lang yung nagbabayad nito. So, wag po tayo mag-alala. Ito po ay babayaran ng ating mga sadyang. Itong pangatlong benefits na ito. At guys, nandito na tayo sa panghuling-huli, ang pang-apat na benefits na makukuha nyo po dito sa South Korea. So, ang pangalan po niyan ay yung severance pay or Twedgicom. So, kung mapapansin nyo po, dalawang beses ko na pong, pangalawa na po pala ito, itong sinasabi kong Twedgicom. So, itong Twedgicom na to, manggagaling po sa kumpanya nyo. So, ang sadyang ninyo po ang magbabayad nito. So, yung una po is yung Samsung po ang magbabayad nun, which is Twedgicom din ang gamit. Or I mean, yung tawag. And then, itong pang-apat is Twedgicom din ang tawag, pero galing po ito sa inyong sadyang. So, paano nga ba ang pagproseso ng pang-apat nyong benefits? So, ganito po yan. Maaari nyo po itong kunin sa araw ng pag-exit nyo or dun na sa Pinas. So, pwede nyo po yung makuha doon, dito sa Korea or doon na sa Pilipinas. Depende po yan sa usapan nyo ng inyong sadyang. At ang computation po niyan is the last 3 months sa calendar ng sahod nyo. So, yung last 3 months nyong pagtatrabaho sa Korea, doon po manggagaling yung computation. At unfortunately, qualified lang dito yung mga na makakuha is yung naka 1 year sa kumpanya, naka 1 taon lang sa kumpanya. So, yan po yung pang-apat na benefits po na makukuha nyo dito sa South Korea, yung severance pay or Twedgicom na manggagaling sa inyong sadyang. At meron pa akong isa pang information na ibibigay sa inyo tungkol dito sa pang-apat na benefits na ito. Kapag yung sadyang nyo po ay hindi nagbibigay ng Twedgicom, maaari nyo po itong ilapit or i-consult sa migrant center. Just bring Parang may problema ka. Just bring your last 3 months payslip to compute. So yan, hindi po kayo dito malulugi, or kapag alam nyo pong dinadaya kayo is punta lang po tayo sa migrant center natin dito sa Korea para po makapag-complain kung hindi po kayo binabayaran or hindi po nagbibigay ng Twedgicom ang inyong sadyang. So yan po ang pang-apat na benefits. So yan na guys, ang 4 na benefits na makukuha nyo dito sa South Korea pagkatapos ng pagsasakripisyo nyo for 4 years and 10 months. Yan po ang inyong mga makukuha.
At syempre, itong computation nga pala na ipapakita ko ngayon sa screen, ito po ay for computation sample lang po ito na nag-work ng 4 years and 10 months. So, ayan po, nandyan po sa ilalim. Yan po ang sample ng mga benefits na makukuha nyo. So, guys, sample lang to Hindi to yung pare-pares nyong makukuha sa pag-work nyo dito sa Korea for 4 years and 10 months. So, yan po inilagay ko lang as a sample. Okay, guys? So, i-compute nyo na lang po, i-add nyo na lang po yan kung magkano po ang lalabas. At pagkatapos po nyan, yan po, makikita nyo po kung gaano po kalaki ang makukuha nyong benefits. So guys, di ba, napakalaki. Benefits pa lang yan. Iba pa yung mga ipon nyo, mga sahod nyo na may ipon dito sa Korea. So, napakagandang mag-work talaga dito. At hindi pa tayo nagtatapos. Maliban dito, meron pang last salary na ibibigay sa inyo ang inyong mga kumpanya na tinatawag na yoncha or yung annual leave. So, depende yan sa company. So, fun fact, di po pala ito makukuha ang yoncha na ito kung kayo po ay nagbakasyon sa Korea. After nyo mag-work dito sa Korea for a year, tapos ginusto nyong magbakasyon sa Pilipinas, hindi nyo po makuha itong yoncha. Yun po yung rules sa company namin. Hindi ko lang po alam sa iba, pero yun po yung nalaman ko. Pero kung di po kayo magbabakasyon, makukuha nyo po itong yoncha. Ang nakuha ko dati is 100,000 lang. Maliit pa lang kasi, bago pa lang kami. Pero siguro itong darating na yoncha na makukuha namin is baka mas malaki-laki na. Kasi nakatapos na ako ng 1 year and some months So sobrang siguro lalaki na yon. Tingin ko lang Kasi di ko alam yung computation ng yoncha na yan. So yan lang po. Guys, dito na po nagtatapos ang ating vlog for today. All about benefits na makukuha nyo po dito sa South Korea. So sana po na-inspire kayo mga aspiring KLT dyan na gusto mag-work dito as a factory worker. So dyan na po nagtatapos. And alam nyo po guys, napakaswerte pa rin ng mga OFW dito sa South Korea, especially nga yung mga EPS workers kung ikukumpara sa ibang bansa. Kasi dito sa Korea, napakadaming mga benefits na makukuha. Unlike nga sa ibang bansa na yun, parang lang kasi, parang na-amaze lang ako dito sa Korea kasi aside sa napakalaki nga ng minimum wage na nakukuha natin every month, iba pa yung benefits na nakukuha natin. So, sobrang laki. After ng contract sa Korea, marami pang mga benefits na makukuha or may uuwi. So, less than 20 million won. So, minsan pa nga umaabot ng 25 million won. So, pag kinumpute nyo po yun is abot po yun ng 1 million. So, talagang napakaganda ng pag-work dito sa Korea. So, guys, dito na po nagtatapos and I hope you like this video. Sana po wag niyo pong kalimutang mag-subscribe po sa aking channel para po mas dumami po tayong mga kachinggo natin dyan na gusto rin pong malaman ang mga swelduhan dito sa Korea, mga benefits or kung ano-ano pang pwede po nating malaman dito sa South Korea. So sana po mag-subscribe po kayo para mas dumami pa po tayo, and then i-click nyo po yung notification bell at i-click nyo po yung all para po updated po kayo sa mga vlogs ko na maipapakita dito sa South Korea, mga information na makakatulong din po sa inyo once na mag-work kayo dito sa Korea or for vacation lang. So marami po akong i-upload na mapapakinabangan nyo in the future. So guys, hanggang dito na lang po. Again, this is Sean Michael Official and I hope you like this video. So goodbye for now and fighting!